Hello, magandang umaga po sa lahat ng aking mga followers, lahat ng aking mga silent viewers at mga diehard ko mga followers. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon, mayroon tayong bagong pag-uusapan tungkol dito sa mutya na aking nakukuha. Bago lang ito nakukuha araw ng Martes. Itong langgam na aking nakukuha. Kaya bago ko sisimulan ito, mayroon tayong mga baguhan na nakatingin po ay huwag makalimot na ipindot nyo ang bell button, mag-subscribe, mag-like at mag-share para palagi kayong maka-update sa susunod kong mga videos. Ngayon po ay pag-uusapan natin itong aking nakukuhang mutya ng langgam na kulay pula. Ito pong langgam na kulay pula ay ang may-ari nito yung pula na langgam na maliit, dahil marami po ang langgam na klase, may hantik, may pula, may itim, mayroon ding tinatawag na tapurok o mayroon ding aliling. Maraming mga langgam-langgam na nakatira dito sa ibabaw ng kalikasan, no? Kaya be sure na kung magkuha kayo ng mutya na langgam ay alam ninyo kung ano ang klaseng langgam na may-ari. Ngayon ito po ay langgam po ito na kulay pula na maliit, na nakukuha ko po ito sa gilid ng kamaisan namin, dahil sa gilid ng kamaisan may bahay po ng langgam na kulay pula na maliit na nakatira dyan. Kaya nalaman ko na may bahay dyan. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko yung mutya niya sa pamamagitan ng aking paghahanap ng katanungan, sa pamamagitan ng spiritual na paghahanap. Dahil kapag hindi mo tatanungin yung mga gabay mo na may mutya dyan sa bahay, na kanilang bahay, ay sayang lang yung paghukay mo sa ilalim ng lupa sa kanilang bahay. Kaya ngayon, tinanong ko sa aking mga gabay na aking dinadala ay may mutya sa loob ng kanyang bahay. Kaya pagsapit ng gabi, siyempre ang pagkuha, ganun pa rin, nakahubad ka, tapos walang taong nakikita, gabi ang pagkuha. Kaya yun, pag hukay ko na walang tao, gabi ko kinuha, at ito po ay aking nakuha. Mababaw lang ito, 1 feet lang yung aking paghukay. Ginamitan ko ng bara. Yun, kaya nakuha natin. Na oras na aking pagkuha ay alas 12 ng hating gabi, para wala talagang tao na nakakakita na ikaw ay naghubad, dahil yan po ang tradisyon sa paghahanap ng mutya sa langgam na maghubad talaga para ibigay ang kanyang mutya. Ayan po, napakagandang mutya. Kaya pagkakuha natin, ang hitsura po nito ay nag-aamag pa, nag-ilaw-ilaw pa ito sa bago kong pagkakuha. Kumbaga parang umiilaw na parang fluorescent. Kaya ito'y pinapalibutan ng langgam yung paghukay ko nito. Maraming mga langgam na nakakagat sa akin, pero hindi ko ininda yung sakit, dahil kapag papatayin ko po yung langgam, ang mangyayari po ay hindi po ito magpapakita ang kanilang mutya. Kaya tiniis ko yung sakit hanggang nakita ko. Nung nakita ko na ito, paghawak ko nito, nawala na ang lahat ng sakit na kinagat nila sa aking kamay. Ay ngayon, pagkakuha ko, nag-ilaw-ilaw pa ito, nag-amag na parang fluorescent. Ayun, kinuha ko siya. Sa nagtatanong kung ano ang gamit ito, ay maganda sa pampaswerte ito at pamproteksyon. Anak buhay, hindi ka bastang magkasakit nito, at ang swerte sa iyong buhay ay napakalakas. Ayan, napakalakas po yung swerte sa iyong buhay kapag ito
mapasayo ito. Ito rin ay crystallized din ito. Kapag flashlightan mo ito ay tatagos ang ilaw niya sa likod dahil crystal siya. Ayan. Yun po ang gamit niya, no? Kaya kung gusto niyo yung ganitong klaseng mutya na langgam, ito na po ang para sa inyo. Kung sakali man na magustuhan niyo ito, yan po. Hindi klaro kanina, no? Dito, klaruhin natin yan. Ayan po, no? Napakaganda pong mutya ng langgam. Yan, crystallized po yan. Kitang-kita nyo ang kanyang pagkabato. Yan, oh. Yan. Sa mga gitna-gitna dyan, crystallized yan. Tatagos ang ilaw dyan sa flashlight. Ayan. Ulitin ko po, ang gamit po nito ay maganda sa pampaswerte at pamproteksyon. Ang swerte nagdadala nito sa pamumuhay. Dahil kung basahin mo yung ugali ng langgam ay araw at gabi po yan naglalakad, naghunting ng mga pagkain para mayroon silang maiimbak sa ilalim ng kanilang pamamahay. Kaya kung sa tuwing tag-ulan, mayroon na silang maraming stock. Kapag dala mo ang kanyang birtod o mutya, ay wala kang kapagawaran, hindi ka basta-basta magkasakit kapag dala mo ito. Mataas pa yung swerte mo, madami kang swerte na paparating sa iyong buhay at hindi ka basta-basta magkasakit. Ito rin ay hindi rin basta-basta ito na pampaswerte lang, ito ay pangkalahatan, pwede mo ito igamot. Ang paggamit sa paggamot nito ay ibabad mo ito sa tubig na maligam-gam na may mainit at malamig. Tapos basbasan mo ng kahilingan sa Panginoon, ayun, mawala yung sakit mo kapag mainom mo ang kanyang tubig na nilagay dito yung kanyang mutya. Ayan. Ang proteksyon niya ay hindi ito basta-basta ang pasukan, lipad hangin, hindi makatama nito, barang daot hilo ay hindi makatama nito dahil nga ang kanyang espiritu ay lumilipad papunta sa iyo. Kapag dala mo ito, siya ang proteksyon sa iyo. Kagatin niya yung mga nagpapalipad hangin sa iyo na ikaw ay tinatangkaang papatayin, dahil yung mga mambabarang pumapatay talaga yan sila ng tao. Kaya lagyan nila ng mga sakit. Kung hindi mo maagapan yan, siyempre unti-unti kang humihina at hanggang ikaw ay mamamatay. Ganyan po yung mga mambabarang, manandaot, panghiluanon. Ayan. Wala na po tayong oras dahil mataas na po yung oras natin at mataas na po yung kwento natin. Sana po ay naintindihan ninyo ang aking kwentong ito sa araw na ngayon. Kaya maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. Kung ito ay gusto ninyo, meron akong iniwan na number dyan at yung aking Facebook account, Commander Bugtungan. I-chat nyo lang ako para pwede kayo mag-inquire at magtatanong kung ano ang dapat ninyong gawin sa mutya na inyong nakuha na galing sa akin, kung ikaw man ay magkagusto sa aking mutya. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.